Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal-bakabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Lerma Sandita. Meron siyang 63 na mga comments. Nandiyan rin po si Divina Dicuaten. Meron siyang 32 na mga comments. Oleth Langcake. Meron siyang 19 na mga comments. Nandiyan rin po si Usay Bonetti. Meron siyang 17 na mga comments. And Shanae. Meron siyang 17 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, laging nisi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan sila si Jade Tiberio Pilayo, Pusong Inami, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin magkakabayan ang nabigay sa atin na super thanks or pang-pansit na Sir Ivan. Thank you so much kay Wing JP, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Nabigay rin po sa atin si Lacson Ridoma Rosabe. Nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. And also thank you so much kay Eloisa Villanueva. Nabigay sa atin 25 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Tinkerbell, Trening Lozano, Michael Vinas, Joey. Nandyan rin po si Edmond Castillejo, Shirley Risman, Perla Leonen, Rodolfo Barasi. I-shoutout natin si Gina G, Antonio Polin, Rocky Jan Cortez. Nandiyan rin po kasama natin si Ros Guevara, Nenita Umali. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Nandiyan rin po si Nia Wilson. And hi to Direk Erwina Argilies at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At syempre, hindi natin kakalimutan. I-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, happy Mansari nga pala sa mga DDS. DDS ba, Sir Ivan? Happy Mansari nga pala kay Digong. Kasi nga diba kahapon mga kabayan, April 11, kahapon po ang ika-1 month kay Digong na si Digong ito pong inaresto at saka dinala doon sa ICC or sa The Hague mga kabayan. Diba ika-1 month na po, April 11. So ito mga DDS mga kabayan ko, abay, kinuyog po ng mga loyalista. Kinuyog po ng mga Pinklawan, sila po'y inasar. Bakit Sir Ivan? Kasi nga diba ang banat po ng mga DDS since noon pa mga kabayan hanggang ngayon,
hanggang ngayon na si PBBM daw mapapalitan daw ni Sara Duterte mga kababayan. Di ba ang banat nila nung time po na nag-celebrate ng birthday itong si Digong, ika-80th birthday po ni Digong mga kababayan, 2 weeks before, sabi nila maghanda-handa daw si PBBM kasi daw papalitan na ni Sara bilang presidente mga kababayan. Pero bakit? Ano nangyari? Until now, presidente pa rin po si PBBM mga kababayan. Diba? I-call out nga natin ng mga DDS, ano nangyari? Nasaan na yung plan A, plan B, plan C, plan D ninyo? Tas ilang mga ebidensya daw ninyo na napakalat kayo ng mga peaking, mga informations, mga peaking balita, mga misinformations, misleading na mga videos. Meron pa ngang maraming mga video na mga spliced mga kababayan. Diba? Hindi ba yung umepekto? Pati nga ang inyong yung maisog rally at sa yung rally nyo dyan sa EDSA. Hindi umepekto. Akala ko ba ilang milyones kayo? Sa mga kababayan, lahat ng mga Pilipino daw tinanggal o lahat ng mga Pilipino daw ayaw na kay PBBM. Ni lahat ng mga Pilipino mga kababayan. Nakakatawa naman. At alam nyo ba, kahapon, meron silang ipinakalat po na isang petition mga kababayan. Ang kanilang petition, meron pa kang QR code I think, merong QR code mga kababayan. So doon sila nag-post sa I'm not sure kung saan ito na website mga kababayan, pero according dito sa kumalat na pictures kahapon, ito kahapon mga kababayan, 55,000 daw, 55,604 na lahat ang nasign ng petition mga kababayan. Mga verified signatures daw. Tas ang kanilang ilagay dito sa the issue mga kababayan, sabi dito, Bongbong Marcos resigned now. Take the next step. Kasi inilagay po dito na issue mga kababayan, the Filipino people have withdrawn their support for the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos. We call on all Filipinos all over the world. Tika, di ba nilagay nila ng una, the Filipino people have withdrawn their support mga kababayan kay PBBM daw. Bakit pa sila nanawagan po ng ibang mga Pilipino mga kababayan? Gonggong talaga Kasi sabi dito, we call on all Filipinos all over the world to sign this petition and commit to the action what they are clamoring in their hearts mga kababayan. Calling all Filipinos, kayo-kayo lang yan. Mga DDS, dapat kayo be specific kung sino ba talaga ng mga Pilipino yon, di ba? Kasi kapag ilalagay nyo lang po ay the Filipino people, parang nilalahat yun na. Dapat ilagay nyo dyan, the DDS Filipino people have withdrawn their support. Walang problema. Kasi kayo naman po ay merong karapatan na mag-withdraw or kayo magalit kung ayaw na sa ating Presidente PBBM. Well, it's up to you. Karapatan nyo naman yan. Diba? Pero huwag nyo lang pong lahatin. Bakit? Kasi mas marami pa po yung mga sumuporta sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay PBBM. Mas marami pong nagmamahal kay PBBM, marami pong sumuporta kay PBBM ngayon kasi nakita po ng mga Pilipino, nakita po ng mga Pinklawa, ng mga Dilawan, Marcos supporter, loyalista, na okay po magtrabaho ang ating presidente. Marami sa mga proyekto, marami sa mga ginawang mga hakbang na kung saan malaking tulong po sa ating kababayang mga Pilipino. Ang hindi lang nakakita dito, syempre kayo lang po, mga DDS, kasi kayo ay mga bulag at mga gonggong, di ba? Dapat be specific kayo sa inyong petisyon. So dito na po nakalagay mga kababayan, babasahin na po natin. So yan po ay nirepost yan ng nangalan po na Facebook account na Save Tatay Duterte. Na meron po dito, DDS Duterte diehard supporter. Sign the petition, Bongbong Marcos resign now. Let him know the Filipino people no longer support his presidency. Let the international community know the people or the Filipino people abhors the Marcos Jr. administration. Siya nga pala DDS, nasaan na ngayon si Sara Duterte? Mukha yatang tahimik tahimik bang nangangampanya? Akala ko ba, pag uwi niya galing sa dahig mga kababayan, di ba anong sabi ng mga DDS? Pag uwi daw ni Sara sa Pilipinas mga kababayan, papalitan na si PBBM. Dito na daw sila sa Malacanang mga kababayan, naghanda-handa pa nga nagbunyi nga Pero bakit hanggang ngayon, itong si Sara Duterte ay nagtatago pa rin po mga kababayan? Bakit siya nagtatago? Kasi siya po ay natatakot na interviewin ng mainstream media mga kababayan. Siguro siya po ay in-advisean ng kanyang mga legal expert, ng kanya pong legal team mga kababayan na hindi dapat itong si Sara magsasalita pa ng iba't ibang
na mga pwedeng magamit po against sa kanya mga kababayan dahil nga dito po sa impeachment case na darating. Siguro yan pong advice. Di ba napapansin ba natin, hindi siya masyadong nagsasalita mga kababayan or hindi siya masyadong napapakita ngayon sa mga mainstream media. Pero doon siya nakatambay lagi sa mga DDS na mga vlogger. Pero ayaw niya sa mainstream media mga kababayan. Kasi kapag ang magtatanong dito, kung napapansin ba natin, kapag ang nagtatanong dito mga kababayan, yung mainstream media, medyo kasi siya po ay mabuhol-buhol. Alam mo natin, di ba si Sara makabayan, talagang siya po ay sumisimplang kapag magkaroon dito po ng ambush interview. Yan ang weakness si Sara. Kapag nakakaroon dito po ng ambush interview makabayan, magka-simple-simplang kanya mga sagot, di ba? At saka ano na po dito ang kanyang sasabihin. Siguro, yan po ang advice ng kanyang legal team makabayan na huwag magsalita or huwag magpa-interview sa mainstream media. Okay? So siya nga pala, kahapon rin po makabayan, di ba meron pong sumabog na balita na ito pong si Sandra Cam namatay na po makabayan. Pumanaw na po. Yes, kahapon pumanaw po si Sandra Cam sa hindi pa po nakakalam. So meron akong post doon sa ating Facebook account. Di ba sabi ko doon, rest in peace Sandra Cam. At saka may tanong ako doon makabayan kung ano ang ating naalala dito kay Sandra Cam. So please comment dyan sa baba kung ano ang inyong mga naalala na mga sinasabi po ni Sandra Cam against dito kay PBBM, against dito po kay Speaker Martin Romualdez, at lalong-lalo na naalala ba natin, di ba si Sandra Cam makabayan, siya po yung napalabas po ng piki na ganun po na video ni Senator Leila de Lima. Di ba siya po yung whistleblower? At saka talaga pong siniraan niya noon. Ito pong si Leila de Lima makabayan. Nakakaawa nga eh, di ba? Pero at least ito pong si Sandra Cam makabayan, siya po humingi po ng sorry, nag-public apology siya dito kay Senator Leila de Lima. Pero siyempre, the damage is already been done. Nakulong po si Senator Leila de Lima makabayan. Di ba? Pero kahit siya po ay humingi po ng sorry kay Leila de Lima, lagi siya ng tira dito kay PBBM and also kay Speaker Martin Romualdez makabayan. At saka naalala ko, meron nga silang mga hiling noon na sana daw si PBBM ay mawala na makabayan. Di ba yan pong laging banat nila, sana daw si PBBM ay wala na. Pero anong nangyari? Mukha yatang nabaliktad makabayan. Mukha yatang nabaliktad eh. At saka ipaalala ko sa inyo, yung mga banat noon ni Sandra Cam. For more details, let's watch this. Sinasabayan nung kami nasa Davao Prayer Rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala niyo ba kung sino si Tambaloslos? Wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na Tambaloslos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang na loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Oh, di ba? Grabe ang kanyang mga sinasabi dito kay PBBM and also kay Speaker Martin Romualdez makabayan. Kasi lagi po siyang sumasama, di ba? Doon po sa Maisog Rally, doon po sa rally sa EDSA makabayan. One time, 2 times nga pala yun. 2 times, nakita natin na siya po sumama ni Harry Roque doon po sa footbridge sa EDSA makabayan, sa EDSA Shrine. At saka, grabe yung banat nila doon. Talagang tinitiran nila itong si PBBM. Ngayon, ano nangyari, DDS? Diba? Lagi niyang sinasabi dito, be careful what you wish for. Kapag kayo ay mag-wish na si PBBM ay sana daw batigin na, sana daw mawala na sa mundo natin makabayan, well, diba sinasabi ko yan, babaliktad niya makabayan, magbubumirang yan. Kasi nga, si PBBM, napakabait na tao yan. Diba? Hindi ba nakikita? Napakabait na tao, napaka-hardworking na tao. Pero siyempre, dahil kayo po ay nauto po ng mga DDS na mga vlogger na kasama ninyo or lagi niyong pinapanood, nadamay kayo. Kaya lagi kayong tumitira po kay PBBM. Ngayon, ano nangyari? Nabaliktad si Sandra Cam, 'di ba? So again, rest in peace no kay Sandra Cam and our deepest condolences sa bereaved family. Okay? So, makakabahan ko, meron ipapakita sa inyo na video tungkol doon sa nangyari sa hearing ni Senator Aimee. Senator Aimee kasi nga
talagang kinuyog si Senator Amy Makahabay, no? Talagang sirang-sira na ngayon ang kanyang political career. Totoo lang. Dahil po doon sa nangyari sa hearing the other day, Makahabayan, tungkol dito sa pagkakaresto kay Digong, talagang sinira niya ang kanyang sarili. May nakita kasi ako, itong si Bato, Makahabayan, di ba binanatan niya itong si DOJ Secretary Boyeng Remulla? Kasi nga, alam niyo kung Makahabayan, kasi ang purpose kasi or ang gusto kasi mangyari na mga DDS senators doon sa hearing po ni Amy Marcos, gusto kasi nilang buhulin yung mga explanation ng mga kabinete natin sa Malacanang, sa Marcos admin, kasi nga gusto nilang ipapahiya Makahabayan. Pero hindi yan nangyari. Diba? Talaga pong sila po ay binabarubal, talaga sila po ay sinasagot ng mga kabinete natin Makahabayan. At meron pong nakakatawa. Bakit si Bato bumira doon kay Remulla Makahabayan, pero nangyari, siya po'y nalecturan ni Remulla. At lumabas na Makahabayan, di ba merong banat itong si Bato de la Rosa na sana daw, hindi daw ito inaresto to si Digong, bakit sa Pilipinas, bakit hindi lang sa Pilipinas lang daw ito nililitis, at saka wala daw nakalagay sa batas Makahabayan na isurrender doon sa ibang bansa. Siya po ay nalecturan ni Remulla Makahabayan. Talaga pong napahiya itong si Bato. For more details, let's watch this. Dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanungin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala pa sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi, di ba, treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka, pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang, para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong titingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga... Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga,
inatras po ng So President bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yung sinasabi ng batas may surrender. May surrender. Sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Oh, di ba? Naging bata tuloy itong si Bato Makabayan. Naging bata tuloy kasi siya po'y walang alam po sa batas Makabayan. Nilamon siya ni Secretary Boyeng Remulla. Kasi alam na alam po ni Boyeng Remulla yung batas Makabayan. At syempre, ang ginawa lang po ng DOJ, nakabase sila sa batas. Pero ang nangyari dito kay Bato, napahiya Makabayan. Di ba gusto niyang insist, ang gusto niyang mangyari? Pero hindi yan pwede. Bakit? Kasi alam po ni Boyeng yung batas Makabayan. At dapat dito no, sisihin po ni Bato de la Rosa, ang kanyang amo, ang kanyang bossing, itong si Digong Makabayan. Kung bakit kumala si Digong sa ICC. Kung tayo pa ay kabilang pa po as a member po ng ICC Makabayan, matutulungan sana ng bansang Pilipinas, matutulungan sana ng DOJ itong si Digong na hindi may padala doon sa ICC Makabayan. O di ba? Kaninong kasalanan yan ba to? Di ba kay Digong? Hey, ano na? At saka handa ka lang po, Bato. Kasi ikaw na po ang isusunod, dadalhin doon sa ICC or sa Dahig, di ba? Malapit na yan, Bato. So ngayon makaabahan ko, dahil siguro nakita po ni Bato de la Rosa, parang ang hirap yata makipagdebate sa ibang mga kabinete Makabayan. May nakita sila na isa po na kabinete ni PBM na kung saan lagi lang tinitira Makabayan. Sino si Ivan? Di ba yung pong si Special Envoy, Ambassador Makabayan, si Ambassador Marcos Lacanilao. Kasi si Marcos Lacanilao, Makabayan ko, di ba siya po yung kasama ni Digong, siya po yung naghatid doon sa ICC Makabayan. So siya po ay interrogate, ang dami pong tanong nito ni Senator Amy Marcos, pabalik-balik Makabayan, paulit-ulit lang. Pati nga si Bato, paulit-ulit po ang kanilang mga sagot, mga tanong Makabayan. Hanggang nakadesisyon, itong si Bato Makabayan, kasi according po kay Bato, nagsisinungaling daw itong si Marcos Lacanilao. So nagdesisyon sila na ipinakontempt itong si Marcos Makabayan, si Marcos Lacanilao. Di ba na-contempt siya? Pero hindi nagtagal Makabayan. Yes, na-contempt. For 2 hours only. For 2 hours only Makabayan, na-contempt itong si Lacanilao. Bakit? Kasi hindi pumirma, hindi po nag-agree itong si Senator Chis Escudero sa pagpapakontempt dito kay Marcos Lacanilao. Bakit? According po kay Chis Makabayan, hindi na dumaan sa due process. Kasi nakita po ni Chis Escudero Makabayan, parang iba yata yung gusto dito ng mga senador na to. Kasi mga DDS di ba? Ang ginawa nilang supposed to be that is aid of legislation. Nakita kasi ni Chis Escudero, ito po ay in aid of election Makabayan. Itong ginagawa po ng mga gonggong na yun, ng mga senador na yun, ng mga DDS Makabayan, para po sa kanilang political interest, objective. Diba? Kaya nga binara itong si Senator Amy Marcos Makabayan. Tapos ba, dismayado siya. Diba? Marami siyang sinasabi. Delikado daw ang ginagawa dito ni Chis Escudero kasi daw nag-refuse na mag-sign ng signature or pirmahan yung contempt order Makabayan. Pero siya po ay binuwiltahan Makabayan. Siya po ay tinalo ni Chis Escudero. Diba? Siya po ay sumagot Makabayan. So according po kay Chis Escudero, hindi siya nag-refuse na mag-sign Makabayan. Bakit? Hindi pa naman niya nakita yung mismong kopya ng contempt order. Wala Makabayan. Nakulong na si Marcos Lacanilao na wala pa yung kopya na yung contempt order Makabayan. Ang ibig sabihin, unauthorized yung pagkakadetain dito ni Lacanilao. Diba? So talagang napahiya itong si Senator Amy Marcos na siya po ay nagsinungaling. Lamabas itong si Senator Amy Marcos, siya po ay nagsinungaling Makabayan. Kasi nga diba, according po sa balita, papakita ko na dito Makabayan, pinabulaanan ni Senate President Francis Chis Escudero na tinanggihan niya na pirmahan ang contempt order ng Senate Committee on Foreign Relations laban kay Special Envoy on Transnational Crimes, Ambassador Marcos Lacanilao. Matatandaan or sabi dito daw ni Chis Escudero, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Yan ang sabi po ni Escudero Makabayan. So, meron siyang dagdag na sinabi.
In order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order. Today, nagpalabas po ng show cause order si Chis Escudero mga kababayan doon kay Lacanilaw. Kasi siya po ay pa-explainin kung siya ba ay dapat i-set in contempt or hindi mga kababayan. So within 5 days, dapat pumunta or babalik itong si Lacanilaw doon kay Chis Escudero or doon po sa Senado mga kababayan. Kasi nga meron siyang show cause order inalabas itong si Chis Escudero. Kasi siya po ay pinalaya mga kababayan, nirelease siya. At sa according din po doon kay Chis Escudero, dahil daw kung bakit niya pinalaya mga kababayan, ito po sa kadahilanan kasi nga nung time na yon na siya po ay na-contempt itong sila Lacanilaw, that day also ililibing po ang kanyang lolo mga kababayan. Diba sa talaga pong kawawa, kaya nga siya po ay pinalaya, pero siya po ay pinadalhan po ng show cause order pagpa-explainin kung siya ba ay contempt or hindi makakabayan. Talagang napahiya si Senator Amy Marcos, diba? Grabe nga yung mga comment ng mga loyalista makakabayan, grabe nga yung mga comment ng mga DDS na talagang napahiya itong Senator Amy Marcos kasi lumabas doon sa kanyang sinasabing siya ay nagsinungaling makakabayan. Klarong-klaro, nagsinungaling itong si Senator Amy Marcos. At para po sa karagdagang balita makakabayan, let's watch this. Pinagsabihan ni Senate President Francis Escudero si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa kanyang sariling interes sa politika. Bumuelta si Senate President Chis Escudero kay Senator Amy Marcos kasunod ng mga kaganapan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok ni Escudero si Senator Marcos na tigilan gamitin ang Senado para sa anyay personal na layunin sa politika at sa halip gamitin daw ang kanyang titulo at impluensya para maging tulay sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado para lamang sa petty partisan interest, lalo na sa mga nagnanais mahalal muli sa 2025 midterm elections. Nangyari rin ang mga pahayag ni Escudero matapos ipakontempt sa pagdinig kahapon si Ambassador Marcos Lacanilaw dahil umano sa hindi pagsasabi ng totoo. Kagabi naglabas ang pahayag si Senator Marcos na pinalaya si Lacanilaw kahit pa ito ay pinakontempt. Sabi ni Senator Amy, tumanggi raw si SP Chis na pumirma sa contempt order katulad ng pagtanggi umano na pumirma sa mga subpoena na nauna nang inihain. Pero nilinaw ni Escudero na hindi siya tumanggi na pirmahan ang contempt order laban kay Lacanilaw. Sa nangyari raw kahapon, ipinag-utos daw na ikulong si Ambassador Lacanilaw kahit wala anyang due process. At matapos ang ilang oras na hindi raw otorisadong detention, ipinag-utos ni Escudero ang paglaya ng Ambassador dahil din sa humanitarian consideration na may pahapyaw din si DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla. I do not want to question the committee when I'm here. We're considering our options na. Kasi namatay na siya. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Pero maglalabas daw ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilaw upang pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit siya hindi dapat makontempt. O, di ba napahiya si Amy makabayan? Tapos alam nyo ba, may nakita ako na survey kanina na ito pong si Senator Amy Marcos dahil nga sa sunod-sunod dito po na kanyang ginawang hearing in aid of election makabayan, na hearing niya for foreign relations na di ba ika-third time na ho yan. Dahil po sa sunod-sunod pong ginawa niyang hearing makabayan, talagang nagalit sa kanya ang Marcos supporter. Nagalit sa kanya ang mga loyalist na makabayan. Alam niyo ba pang ilan na ngayon itong si Senator Amy Marcos? Di ba week ago, napalabas po ng survey ang Pulse Asia. Si Senator Amy Marcos nasa 20 siya makabayan. Di ba nakita natin sa pang 20 po siya na slot. Ngayon pang 25 na makabayan, pang 25 na mas lalong lumagapak itong si Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi nga, hindi na po siya sinuportaan ng mga loyalista. At lalo na, ayaw po siyang suportaan ng mga DDS makabayan. Kasi diba, si Amy Marcos, siya po namangka po sa 2 ilog makabayan. Pero, talagang nalagay ngayon sa alanganin itong si Senator Amy Marcos kasi nga, hindi siya susuportaan ng DDS. Ayaw sa kanya makabayan. Lalo na ngayon, ang mga Marcos supporter plus loyalista, ayaw na rin po dito kay Senator Amy Marcos makabayan. So dito po sa nangyari sa pagkakakontempt kay Lacanilaw at saka inirelease po makabayan after 2 hours na instead
ang aatakihin dito o ang babanatan dito ng mga DDS itong si Senator Chis Escudero. Pero iba ang kanilang binanatan, mga kababayan. Sino, Sir Ivan? Si Bato de la Rosa. Ito po ay pinangunahan po ni Tio Morino, mga kababayan. So ang post po ni Tio Morino that day, sabi niya, contempt na sana, naging bato pa. Former PNP chief and now Senator Ronald Bato de la Rosa once again proved he's all bark only and no bite. Despite all the opportunities given to him by former President Rodrigo Duterte, Bato failed to deliver when it mattered most by acting spineless during today's Senate hearing. Ambassador Marcos Lacalinaw blatantly lied under oath he was present during FDRD's unlawful arrest and saw firsthand that Duterte was not turned over to a competent judicial authority, a clear violation of due process na makabayan. So sabi niya, so dito sa baba makabayan, di ba ipinasight and condemned down ni Bato de la Rosa. Sabi niya, fair, after FPRD was unfairly dragged to The Hague, mas may ngipin daw si General Torres sa kanya. In all honesty, even the Quadcom had more backbone than Bato. He had the perfect moment to act, but instead of being a rock, he crumbled. Sayang, Bato na sana, naging duwag pa. O, di ba tinawag nila ng duwag itong si Bato de la Rosa, makabayan? Duwag naman talaga eh. Ang Bato naging pibos, makabayan. Ngayon, inatake siya ng mga DDS. Pinaparinggan nila itong si Bato, makabayan, kasi sayang daw, pagkakataon na yon, na content na sana pero naging Bato, makabayan. Kasi nga ibig sabihin dito ni Tio Morino, walang follow-up na ginawa itong si Bato de la Rosa. Hindi nga kinaya ni Senator Amy Marcos, makabayan, na siya po yung chairman po ng committee na Foreign Relations, na siya po ay kumausap doon kay Chis Escudero, makabayan. Di ba? Hindi nga kinaya ni Senator Amy Marcos si Chis Escudero, how much more itong si Bato, makabayan. Di ba? Hindi naman siya chairman eh. Tapos anong magagawa ni Bato doon? Iayaw po ni Chis, makabayan. Wala silang magawa. Diba? Nakakatawa talaga eh. So, makabayan ko, before na mag-jump po sa next topic, siyempre, set naman natin. Nandiyan po si Mark Owen, Malo Sipcon Barricad. Nandiyan po si Sky Creepers, hi to RN MSN 2000 from Los Angeles. Nandiyan po si Arnaldo G. Repolido, Marlene Monsarbas, Tam Dulay, hi to Mariel. Nandiyan po si Felicidad Solitas, Joselisa Moises, Feds Bingayen, kasama rin po natin sa Aurora Balansay, Maria Thompson, hi to Merly Pastora Nishimura, nandiyan po si Victor Losloso, and hi to Lalaine Monar. Okay? So mga kababayan ko, before tayo magdidibang po ng mga fake news, ipapakita ko muna sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Ito, continue. Itong Senate President natin na si Chis Escudero. Papaliwanag ko kung bakit ha. Ito, pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismo humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahagang buntot? O talagang... Alam mo, sa totoo lang, Banat Bay, hindi ko kinakampihan si Chis Escudero ha. Kung si Chis Escudero ay umiiwas pusoy at nabahag ang buntot, edi sana inukihan na ni Chis Escudero na ituloy yung impeachment ni Sara. Natuloy-tuloy nga yung hearing sa Senado patungkol sa pag-aresto kay Duterte. Alin bang nauna dyan na nakapinding na gagawin? Di ba yung impeachment ni Sara? Kung nabahag ang buntot ni Chis Escudero, alam niyo sa totoo lang mga DDS, ito nga ang sabi ni Digong eh. Huwag kayong makialam sa kaso niya. Ang pag-support normal yan. Pero yung pati yung problema niya, papakialaman ninyo, kulto ang tawag dyan. Tignan nyo, si Chis Escudero nananatiling, di ba, nananatiling neutral. Ngayon, hahamunin nyo ng hahamunin. Paano kung biglang pipirmahan ni Chis? Sige, umpisahan na natin ito, hinahamon ako eh. Alam nyo sa totoo lang, bago kasi kayo kumuda, huwag kayo magbitaw ng salita. Di ba? Huwag kayong magbitaw ng salita. Kasi yung consequences ng binibitawan ninyo, magkakaroon niya ng gas-gas. Halimbawa si Chis Escudero ngayon, hindi kayo pinapansin, langgam lang kayo eh. Langgam lang kayo sa tingin ni Chis Escudero. Ngayon, kahit sabihin yung langgam lang kayo sa tingin ni Chis, pag nakagat nyo yan si Chis, aarayan. Pag umarayan at nasaktan, naku, huwag nyong i-trigger ang tao.
Ma'am Amelita Puso, fuck you sila lahat sa earth. Diba? Diba, Ma'am Amelita? Nako, Sir Patrick Lopez, hindi ko alam yan kasi wala naman akong hawak na resibo. Pero may hawak akong picture kung sino-sino silang kasama ni Lustay. So ngayon, mga kababayan, ipagpatuloy natin ditong kay Banatbay. Kailangan lang ng dala ng pangangailangan, ika nga. Sabi ni Alin Dangilan, huwag kang magbitaw ng salita hindi habang buhay nasa pwesto ang idol mo. Ba't hindi mo sabihin kay Banatbay yan? Diba? Sino bang nauna sa amin kay Banatbay? Si Banatbay hanggang ngayon, ganun pa rin naman Tapos ako, sasabihan ninyo ako, wag ako magbitaw ng salita kasi hindi habang buhay nasa pwesto ang idol ko. Bakit hindi mo sabihan si Banatbay? Mas nauna sa akin yan. Di ba? Dapat doon mo isabi kay Banatbay yan. Wag silang ganyan ng ganyan. Bakit? Kada 6 years, nag-iibang administrasyon. Lahat naman ng umupong administrasyon, puro naman binira ni Banatbay. May nangyari ba sa kanya? Kung meron mang unang targetin bukod sa akin, mauuna sila. Sino lang ba naman ako? Lamok lang naman ako. Hindi naman milyon ang subscribers ko. Hindi naman milyon-milyon ang viewers ko. Diba? I-compare nyo ba naman kay Banatbay? Kung meron mang unang targetin siya, hindi ako. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, Ma'am Nerissa Lenstro, maraming salamat po. Ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag ninyong sabihin sa akin na huwag magbitaw ng salita kasi hindi habang buhay nasa pwesto ang sinusuportahan ko. At take note, hindi po habang buhay na ang sinusuportahan ninyo ay magkakaroon ng pwesto. Tandaan nyo yan. Simple lang naman yan Bawat administrasyon, suportahan natin. Bakit? Wala tayong magawa kung silang iboto ng taong bayan. At wag din po kayong magbitaw ng salita at nakakasiguro kayo na sa sunod 2028, mga Duterte ang maging presidente. Bakit? Bawal na ba kami magsalita pero sila sa kabila, pwede? So nasaan yung sinasabing freedom of speech? Ako dito nagmumura lang, sila sa kabila nagbabantaan. Pumapatay pa nga sa kabila Di ba, Ma'am Nerissa? Huwag niyong sabihin sa akin yan. Sabihin niyo yan sa mga vlogger na nauna sa akin. Kasi ako, kung sino yung administrasyon ngayon, susuportahan ko kasi binoto ng tao yan. Kung hindi niyo siya respetuhin bilang tao, respetuhin niyo yung posisyon niya bilang Pangulo. Ganun lang, napakasimple. Ayaw niyong respetuhin bilang tao kasi bangag, adik, weak leader. Karapatan niyo yan. Pero respetuhin niyo bilang Pangulo. Pangalan niya, Pangulo siya. Diba? Tapos sasabihin ninyo sa akin, huwag kang magbitaw na mga ganyang salita kasi hindi habang buhay na sa pwesto ang sinusuportahan ko. Bakit? Sa sunod eleksyon, kung si Sara ang maging presidente, pwede ko naman sabihin, sorry. Diba? Sorry. Para hindi ko dagdagan ang pagbira ko sa'yo, ipakita mo sa amin na ayaw sa'yo na maganda ang hadikain mo. Katulad lang naman sa ginawa ninyo ngayon kay BBM. Di ba ang daming ayaw ninyo kay BBM? Ngayong pinakita ni BBM na, saan yung sabi ni Digong na, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong kandidatong weak leader. Pinakita ni BBM na hindi siya weak. Pinakulong si Digong. Sa pamamagitan ng pagkipag-cooperate sa Interpol. Ngayon ninyo sabihin weak leader si BBM. Hamon kasi kayo ng hamon. Di ba? Ganyan naman ginagawa. Ito, sabihin ko sa inyo. Hindi pa tumakbong presidente si BBM, Duterte ako. Di ba? Duterte Isko ako. Ngayon, nung natalo si Isko, nanalo si BBM, anong sabi ni Isko? Binoto ng tao si Marcos. Tayo, bilang simpleng mamamayang Pilipino, para makatulong tayo in just a simple way, suportahan natin kung sino ang binoto ng tao. Wala tayong magawa. May nanalo. Sa politika, may talo, may manalo. Kung gusto mo ng kaunlaran sa ating bansa, suportahan mo ang Pangulo. Hindi ko kailangan matulog, gisingin ko ang mga bobong DDS. Yon ang mission ko. Di ba? Tapos sasabihin ninyo ngayon,
Balingbing ako. Kayo na ho, bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, kahapon po ito. Play. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At sabi ni Amy, nandun na doon noong umaga. Ngayon, diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pinag-initan nila si Chis Escudero. Huwag niyong pag-initan. Pasalamat nga dapat kay Chis na hindi pa tinuloy yung impeachment ni Sara sa Senado eh. Kasi kung tinuloy-tuloy ni Chis yan, mas galo kay manggagalaiti. Tinitrigger niyo yung tao eh. Diba? Alam niyo, kung ako, politician, kukuha ako ng vlogger, ayaw ko sa mga vlogger na bobo na DDS. Bakit? Kung ako, si Digong, ayaw ko magpili ng vlogger katulad kay Banatbay at Maharlika. Bakit? Hindi nyo ba alam, Maharlika, Banatbay, binira nyo ng binira si Chis. Yeah? Hindi nyo ba naisip na kung hindi dahil kay Chis Escudero, matagal nang na-impeach si Sara? Dapat nga magpasalamat kayo eh. Dapat nga magpasalamat kayo. Na hindi pa inumpisahan, di ba? Na hindi pa inumpisahan yung impeachment na yan. Tapos ngayon iti-trigger ninyo si Chis at makita ni Chis Escudero na tao kayo, vlogger kayo, trolls kayo. Ni Digong, sa tingin ninyo hindi matrigger yan? Bala na kayo. Ako nag-advise lang. Okay, so hahayaan na po natin mga kabayan na itong mga DDS na titirahin nila, bibirahin nila itong si Chis Escudero para itong si Chis mapuno mga kabayan. Para mapuno, magalit at makapag-design na siya na gagawing urgent or mag-start na ang impeachment trial dito kay Sara Duterte. Diba? So tayo pa manawagan sa mga DDS na sana titirahin nila araw-araw itong si Chis Escudero mga kabayan. So mga kabayan ko, I think mga 2 days ago yata, merong ipinakalat itong mga DDS na during daw sa speech ni PBM, di ba dumugo po ang kanyang gums makabayan, ang kanyang ngipin. Di ba napansin ba natin? This is 2 days ago, may nakita kasi na video daw itong mga DDS na during po sa speech si PBM, after po kalauna na matagal na po ng speech ito si PBM, may dumugo dito sa kanyang gilid makabayan. Napansin ba natin yan? So ngayon, itong mga DDS nakakatawa kasi sabi nila makabayan na sila daw ay concerned dito sa health, sa health status kay PBM. Di ba sila po yung nagtatanong makabayan na dapat daw magsalita na itong Malacanang, itong Palasyo, maglabas na ng statement kung ano na ang estado ng health ng ating Pangulong si PBM. Di ba nakakatawa talaga eh, sila ay concerned makabayan. Concerned daw, di ba? Gusto nga nila na matigi si PBM, gusto nga nila na mawala na si PBM makabayan. Di ba yan po kanilang araw-araw po na panalangin? Na sana daw hindi na makarecover o magkakaroon daw ng sakit at si PBM at saka matigi na makabayan. Di ba yan po lagi po ang sinasabi ng mga DDS. Tas ngayon concerned sila sa health ni PBM. Nakakatawa talaga eh. So gusto lang kasi nila makabayan. Gusto lang kasi nila na ipakita po sa kanilang mga followers sa taong bayan na meron daw sakit si PBM. Pero alam ho natin, wala pong sakit si PBM makabayan at ang mismong palasyo ang makapagpatunay niyan. For more details, let's watch this. Nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iyan ang tugon ng Malacanang taliwas sa balitang hindi maganda ang kondisyon ng Pangulo. Ayon sa palasyo, makikita namang araw-araw ay may aktibidad na dinadaluhan ng presidente. Wala ring anumang senyales na wala ito sa kondisyon batay sa obserbasyon ng mga nakakasama nito sa iba't ibang aktibidad. Ngayong araw lamang, 2 magkahiwalay na aktibidad ang pinangunahan ng Pangulo sa Mindanao. Ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na bigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Ang daming nagtatanong ngayon, kumusta daw ang kalusugan ng ating Pangulo?
Di ko nga alam bakit na lumalabas yung issue na yan. Kasi kahapon, nag-meeting naman kami umaga. As in, ang maaga talaga, 9 o'clock. So, dapat ibig sabihin nun, maaga kang gumising, di ba? Maaga gumising ang Pangulo, oo. Oo. So, nakapag-meeting kami, meron kasing may project kasi na talagang, kumaga, mabibihiyaan talaga yung taong bayan. Karamihan talaga ng taong bayan. Napakagandang proyekto nito. At gusto na agad mapadali ni Pangulo. So, ang aga-aga namin nagkaroon ng pag-meeting. So, di ko alam bakit may issue about kalusugan. Sa akin, partner, meron ako ditong video. Nagkukwentuhan talaga kami. Kung gaano siya tawa ng tawa pa Teka lang. Ayan. Sa palasyo yan kahapon, partner. Oo, ito yung meeting namin kahapon ng umaga. So, okay naman ang Pangulo. Kaya nga, di ba? Parang di ko naman kasi, ayan na. Nakikipagtawanan pa. So, parang, wala namang nakita sa gilagid na may... Kasi yun ang kumakalat ngayon. Alam mo naman, ang mga tao, ang netizen, pag napansin, ewan ko ba ngayon, ang mukhang tinututukan ng Pangulo, ang First Lady, di ba? Ganon ngayon sa social media, makikita natin, partner. Baka siguro concern lang sila sa kalusugan ng ating Pangulo. Wala, kasi ako, personal ako, malapit ako magkausap kami. Noong kahapon, 9 o'clock ng umaga, tutok talaga siya. So parang wala naman ako makita na hindi siya malusog. On my own perception, hindi naman ako doktor. Pero, alam mo, gumagawa lang talaga ng mga issue to mga, yung mga, siguro yung kanyang mga, tawag dito, mga fake news peddlers, mga ayaw sa kanya, para palabasin sa taong bayan, ako, mahina na ang Pangulo. Hindi naman, wala. Huwag po kayo maniwala sa mga fake news peddlers. Dami na yan, nagkalat. Pero parang tumaba ang Pangulo Kumbaga, mamera na lang. Parang may mamera talaga, may mamera pa, no? Tingin ko isang fake news peddlers. Pero kumikita. Para ma-monetize yung kanilang reels. Yes. So, huwag pong maniwala sa mga, ito na naman tayo, haka-haka, na parang lahat sila doktor. Alam mo, ito yan yung mga fake news peddlers nagpapanggap, parang lumalabas na doktor na sila. Tapos may mga fake news peddlers na parang abogado na sila. Ang dami niyan. Kahit hindi abogado, nag-aabogaduhan. Hindi doktor, nagdo-doktor-doktor. Para lang masira yung Pangulo. So, wag po tayo maniwala sa mga ganitong, napahaka. So, araw-araw naman, partner, ang Pangulo busy. Ang daming ginagawa. At wala kang napansin na may araw na hindi ito lumabas, may araw na nagpahinga ito. Walang ganon. Ito, may papakita ako, sandali lang, Wait lang. Ito. Kahapon, April 10? Ito, 10. April 10, ayan, tama ba? Papakita ko lang po, para, ito. Kahapon, nakasama pa niya si French Minister for Foreign Trade. Actually, lumabas na to. Ayan. Kahapon yan. Okay. Diba? So, ganun kasipag si Pangulo. Kaya nga, maaga kaming minimit Tapos, ito pa. Wait, ang daming affairs. Madaming event. Ito. Nakipag-usap siya kay, teka lang, for a while. Nakipag-usap din siya, lahat yan kahapon sa Malacanang nangyari, partner. Prime Minister ng New Zealand. Okay. Diba? Kaya, hindi ko alam saan nanggagaling itong mga haka-haka. Kita mo naman yung ngiti ng Pangulo. So, wala kang mababanaag na anumang hindi siya healthy. May nabanggit ka kanina, partner. Ngayon, may aktibidad din ng Pangulo na ito ay makikinabang ng karamihan. Ano to, partner? Hindi ko pwedeng sabihin, partner. Hindi pa, surprise pa. Wala pa akong go signal. Pero, kapag natapos, siguro, even a portion of it, maraming makikinabang. Pero nitong mga nagdaang mga mga araw, ang daming mga pinasisinayaan ng Pangulo 'Di ba? Programa at mga proyekto. Pakibanggit mga partner yung ilan rito. Ano-ano ba yung mga
ni-launch ng gobyerno? Kasi... Actually, alam ko may magkakaroon ng isang ceremony para sa isang tulay. Okay. This week yata or next week. Hindi ko matandaan, partner eh. Hindi ko masabi ibang schedule. Yun, basta may mga affairs siya na nakaraang linggo. Alam naman natin, nakipag-meet din siya kay Defense Secretary, US Defense Secretary, Hegseth. So yan. Diba? So, bakit? Tapos nakikita naman si Pangulo sa Rizal. Diba? Nagkaroon doon sa mga trabaho, serbisyo. Tapos nagkaroon din ng sa pangapan niya, ng alyansa. Lahat yan, covered naman yan ng media eh. So, bakit gumagawa sila ng mga kwento na hindi malusog yung Pangulo? Nakikita naman nila halos araw-araw sa affairs. Iba't ibang mga, pagtitipon. Noon sa araw ng Kagitingan, nandun naman siya, nag-celebrate naman siya. So, gawa-gawa lang po yan. Ang dami po talagang fake news peddlers. Hanapin niyo po, may mga pangalan na po yan sa sa Rappler. Ito, gusto din nating linawin. Kasi nung nakarang araw, nandyan din ang Pangulo sa isang mall sa May Mandaluyong kasama ang First Lady. Food fair? Food fair, partner. Wala ako dun eh, pero yun, di ba? Kailan lang yun? Kailan lang yun, Tapos, meron na naman kumakalat ngayon sa social media na sinasabi, 2024 pa daw yun. Fake news na naman. Kasi kumbaga parang sinasabi nila, hindi yan totoo. Wala pa rin ang First Lady. Okay, 2024, ang gustong palabasin dun sa kumakalat sa social media na ang First Lady nawawala pa rin. Kasi yung food fair na daw yun, dati pa, nung 2024 pa, partner. Kaya nga, ganito diba? Una, sabi nila, wala ang First Lady. Sabi nila, ba't hindi ka magpakita, mag-live ka, or video ka? Ngayon, meron. Tapos iibahin na naman yung naratibo. Iibahin na naman yung kanilang kwento. So, hindi mo pwedeng pagbigyan lahat ng gusto ng mga naninira sa pamahalaan o sa administrasyon. Dahil kahit yan, mapagbigyan ng isang beses, iibahin na naman ang kwento. So, it's up to them to prove. Ito lagi ko sinasabi, kung meron kayong pagbibintang, kayo mag-prove na wala. So, ngayon sinasabi nyo na yan ay fake, di prove yung fake. So, hindi na, wala sa tao na pinagbibintangan nilang i-prove na hindi totoo yung kanyang ginagawa. Kayo magpatunay na hindi yan nangyayari. Doon, pumunta kayo kung sino yung ka-affair, kung sino yung ka-affair sa food fair, kung sino yung ka-affair sa araw ng Kagitingan, doon kayo pumunta, tanongin yung mga taong nag-witness kung totoo ba yun o hindi. So, ayaw na itong patulan ng palasyo? Ng palasyo. Ang babaw kasi ng mga fake news peddlers Wala silang basihan, gagawa sila ng kwento, gagawa sila ng sarili ng teorya, teorya na walang anumang ebidensya, diba? Walang pinaninindigang facts or data, tapos bigla sasabihin, kung hindi mo to gagawin, ay totoo yung sinasabi ko. Bakit nagkaganon? Halimbawa, ikaw, Rod, sabihin ko, halimbawa lang, ninakaw mo yung cellphone ko, Rod. Siyempre, sabihin mo, hindi. Basta, ibalik mo cellphone ko. Ibalik mo cellphone ko. Ngayon na, pag di mo nabalik ang cellphone ko, totoo yung sinasabi ko magnanakaw ka. Tama ba yun? Diba? Kahit wala akong pruweba, gumawa lang ako ng teorya na nanakaw mo yung cellphone ko, ngayon gusto kong ibalik mo sa akin yung cellphone ko, kahit hindi ikaw yung nagnakaw. O kahit hindi ikaw, mali ko kung nakalimutan ko lang sa restroom, nakalimutan ko sa salon, nakalimutan ko habang ako'y nagpamasahe. Tapos, ibibintang ko sa'yo. Tapos sinasabi ko sa'yo, ibalik mo now. Pag hindi mo binalik, ay totoo magnanakaw ka. Tama ba yung ganong logic? Hindi, di ba? So, yung nagbibintang, kayong magbigay ng pruweba na yung sinasabi niyong teorya ay tama. Daming gumagawa ngayon ng teorya. Ang daming gumagawa ng kwento. Tapos pagka hindi niya napatunayang tama siya,
ibibintang niya na doon sa taong subject matter niya na, o patunayan mong hindi ako totoo. Oo. O, diba? Ganyan yung mga fake news peddlers. Beware. Beware. Kaya nga yung Rappler, naku, ilang beses nang sinabi yan. Yun. So, speaking of Rappler, makahabayan, alam nyo ba, that is a week ago, if not mistaken, meron kasi mga vlogger na mga kasamahan natin makahabayan na reklamo dito sa Rappler. Kasi ang Rappler, meron silang inilabas po na report, ang kanilang portion or name po ng kanilang report makahabayan, yung decode. Yung decode, napag-usapan nila doon kung magkaano po yung mga daily earnings na mga DDS, yung mga merong mga hate narrative, yung napapalabas po ng mga fake news or yung mga misleading po ng mga content. Di ba naglabas po sila ng report? I think this is last week makahabayan, if I'm not mistaken. Nagreklamo nga, di ba, itong si Nyulo. Si Nyulo Makahabayan, nireklamo siya. Bakit? Nasa listahan siya ng mga fake news peddlers. And also, ito na pong si Coach Jared Makahabayan. Di ba nagreklamo po si Coach Jared? So talaga pong high blood, ito si Coach Jared, tinira niya ang Rappler Makahabayan. For more details, let's watch this. Ako, ginagawa ng fake news. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng fake news na to. Nananahimik ako. Pero feeling ko, isa sa mga DDFs to eh. Meron nung lumabas na article, pakita ko lang kasi visit ako dito eh, trigger ako eh. Meron kasing article na lumabas kay Rappler. Kay Rappler to guys YouTubers posting lies, propaganda on Duterte ICC issue can earn up to 20,000 pesos daily. Oh my goodness. Kay sarap nga naman ang buhay kung ganyan. 20k per day. Ngayon, mga kotsero, may nag-send sa akin ng screenshot. Ito yung screenshot, guys. Estimated potential creator earnings of YouTube channels posting disinformation attacks related to Rodrigo Duterte's ICC arrest. Uy, bakit ako may ganyan? Bakit ako nandito? Ano yan? Tapos na-offend ako sa maximum daily earnings eh. Na-offend ako dun guys. Seryoso, na-offend talaga ako dyan. Hindi dahil you know, parang, ha? Yun lang? Oo. Ba't ako nandito? Oo, ayan. So, chinein ko yung article. Ayan yung article, di ba? Baba natin yung article. Oo. Nandyan ba ako? Teka, wait natin, tingnan natin Baka andito ako eh, Oo nga, andito nga ako. Alam nyo, Rappler kayo, makakarinig kayo sa akin ngayon. Tagal ko kayo pinagpasensyahan Nananahimik ako. Alam nyo mga kotsero, kung tutuusin nga, etong mga na taga-Rappler na to. Kailan ako nag-post ng disinformation tungkol sa arrest ni Rodrigo Duterte? Lahat nga ng pinagpo-post ko dito sa Facebook page, sa YouTube channel ko, mga kotsero, ay backed up by legal basis. Ang pinapakita kasi nito ni Rappler, mga kotsero, kumikita ako sa paggawa ng fake news. Huwag nyo ako ilinya sa mga DDS. Hindi ako katulad ng mga DDS ang pinag-aanuhan nyo dito. Nilinya nyo pa ako kay Maharlika. Tigas na mga mukha nyo dyan. Hindi ko alam kung paano nila ginawa ito Tapos kinuha pa nila yung amount sa Social Blade Sinama nyo ako sa mga sa mga DDS. Ano kayo ng tipaklong? I-email ko to si Rappler. I will demand the retraction of this. Kasi, ang tagal ko ng tinis tong Rappler na to Ang tagal ko na kayo pinagpapasensyahan. Kay Rambo Talabong palang pinagpapasensyahan ko na kayo. Nananahimik ako. Tapos, ililinya nyo ako dito sa posting disinformation. Anong kakala nyo sa akin? Why? I am offended na ako ay nagre-research ng higit sa 2 oras, 3 oras para lang maging accurate ang aking mga sinasabi dito sa live stream. And then ililinya nyo ako sa mga katulad nitong mga DDFs na yan. Lalo na dito na to, kay Boljak TV na yan. Yan, lilinya nyo ako dyan. I demand the retraction of this. I demand that you remove my name dito sa listahan nyo. Unless gusto nyo magkaroon nila ng cyber libel complaint. I'm serious. Hindi na ako papasensya dito sa Rappler na to. You know, busit na ako na kinakategorize ako sa mga disinformation peddlers na mga DDS. For example, itong si Richard Haydarian, kausap niya si Kristan. Si Kristan nag-post ng wala raw siyang nakitang troll
ng Marcos administration. Sabi ni Cristan, kung meron dong kilala, i-post daw, may comment daw sa kanyang sa kanyang Twitter. Ito si Richard Darian. Sinabi, Coach Jarrett daw. Tatlo kami sinabi niya. Obvious ba? Coach Jarrett, Sangkay Jan, tsaka meron pang isa. I forgot the other one. Marley kayata. Dinurog siya ng mga supporters na natin nasa X. Ngayon, eto naman, pangalawa. Ngayon kayo dyan sa Crappler, number one, you have no right to include me on this list and categorize me as a disinformation peddler. Pangalawa, even if you do have that right, you are maliciously imputing a vice, defect, or a crime, which, well, here, it is a defect. That is, posting disinformation. No, hindi ko na titiisin to. Hindi na ako magtitiis. Tagal-tagal ko rin nagtitiis. Dami-dami na naninira sa akin, both sides. DDS tsaka Dilawan naninira sa akin. Minsan may mga loyalista pa naninira sa akin. No, hindi na. Last na yun. Lalo ngayon nagdo-law school ako, I have to protect my credibility. No, I will not let you smear me like that. Crappler. Not anymore. Hindi ko nga alam kung anong science ang ginamit nila dito. False claims followed prompting various fact checks from newsrooms and journalists, etc. etc. Kaya kayo tinatanggal ng meta Wala kayong kwenta mag-fact check In the first week since the arrest, over 1,600 YouTube channels shared a total 3,000 videos mentioning the former president. YouTube also brings... Okay. Hindi yan gusto kong makita. Gusto kong malaman kung paano nyo hinanap. Ito yun You're maliciously imputing that I am intentionally posting harmful content. Seriously? See? Looked into the top YouTube channels posting disinformation, blah, 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 blah. Tapos ilalagay nyo ako dito? Sino sumulat nito? Gabby Baisas, itong dalawang to. Sige. Makakarinig kayo sa akin. Soon. Ano yung pagka-ignorante nyo dyan? Gabby Baisas, tsaka Pauline Macaraig. Napaka-ignorante nyo. Ano ba to? Mga intern ba to? O mga fresh grad? Profile nun, hyped up your experience, mga fact-checker. Ano natin? Nini ka pati? Fresh grad? Naging editor ka lang ng school newspaper nyo. Diyos ko. She spends her time curating Spotify playlists and rehearsing snarky one-liners. May 2019, fact-checker, okay. After doing hundreds of dubious claims online, etc., etc. Data journalist, Forbes Philippines, blah, 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 blah. At least ito, medyo hindi siya fresh grad. At least 2019. Pero, digital forensics, my ass. Hindi kayo makapagpakita ng isang channel na meron, isang video ko na nag-post ako ng disinformation tungkol dito sa arrest ni Rodrigo Duterte. Pakita nyo. Freedom of speech yan at press, pero kapag kinasuhan, iyak-iyak. They did not even check. I doubt na chinek nila. Mukhang feeling ko, ang kinuha lang nila yung mga topics na may Duterte, tapos yung top views, and then, kinuha nila yung title, disinformation. Hindi, kilala ko na yan. Coach Jarrett, disinformation talaga yan. Hindi ko alam, ano yung naging method nila of distinguishing what disinformation and not disinformation is. Feeling ko yung isa dito, nakita lang yung pangalan ko, tapos inisip niya, hindi, kasama ko na yan sa mga dinibang ko dati. Alam nyo, okay na naman ngayon yung Rappler makabayan. Sa totoo lang, okay naman ngayon yung Rappler. Kaya lang siguro minsan napabalabas sila ng ganito po ng mga articles, ganito po ng mga report makabayan. Siguro dahil yan sa kanila po mga writer, sa kanila po mga researcher makabayan. Siguro lang yung nagsulat na report na yung makabayan, ayaw niya itong si Coach Jarrett. Siguro lang, baka ayaw niya makabayan. Siguro hate niya si Coach Jarrett, may narinig siya dito kay Coach Jarrett na hindi ayaw niya or hindi niya nagustuhan makabayan. Pati nga si Nyolo, diba nasali si Nyolo makabayan? Siyempre, sino bang hindi magagalit dyan? Isinali ka sa report po na listahan ng mga vlogger na napapalabas po ng mga misinformations. Di ba ang pangit pakinggan makabayan? Tas kailan ba tayo napabalabas po ng fake news? Or kailan ba tayo napabalabas po ng mga fake news regarding doon sa pagkakaresto po ni Digong sa ICC makabayan? Kasi Coach Jarrett, napapansin ko siya na siya po'y laging gumagamit lang po, nakatulad po sa aking makabayan, di ba? Galing po sa mga balita po ng mainstream media, galing po sa mga articles ng mainstream media, or articles po galing
galing po sa mga government platforms, di ba? Diyan tayo kumukuha. Pero bakit nasali po sa listahan si Coach doon sa listahan po ng mga napabalabasta ng mga fake informations, mga kabayan? So normal talaga na tayo po ay maiinis dito sa Rappler. Pero ang iba naman po nila ng mga articles, mga kabayan, okay naman po. Kasi nga, tumitingin ako minsan sa kanilang mga report, okay naman, accurate namang iba, siguro merong iba, makabayan. Diba? So, share po natin. Nandyan po si Lordan Zinarosa. Hi to Erection Tesmo Vlog. I-share natin si Jocelyn David, John Karaan, Jess Sobtob from Calaba, Laguna. Hi to Ashen, Jackie Martinez, Double M Moral. Hi to Rogelio Tomenyo. Shoutout natin sa Telma Sakudit Panike, 28, Mercedes Bibat. Hi to Evelyn Ibora. Nandiyan po si Cansancio Jakes. Hi to Cowboy Hat and hi to Vita Macaraya. Okay. So, makahabahan ko, siyempre, hindi rin kakalimutan. Ibabalita natin dito yung mga good news, yung mga balita ng ating gobyerno, kung ano na yung estado ng ating gobyerno. At siyempre, para po malaman po ng mga DDS na nandito kung ano ang mga lakad ni PBBM, kung ano mga meetings ni PBBM, at kung ano mga proyekto meron ang ating Presidente Makabayan. At siyempre, para alam po nila yung mga inisitibong ginagawa ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Libo-libong magsasaka sa Soxargen ang pwede na makakuha ng puhunan para makapagtanim sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. 2 ektaryang palayan ang pagmamayari ni Hector Joaquin sa Makilala, Cotabato Province. Aniya, sa 1 ektaryang palayan, nasa 30,000 pesos ang kailangang pondo na mahirap kitain sa 14 to 15 pesos na presyo ng palay. Kaya hindi niya maiwasang mangutang. Lalong-lalo na ngayon yung pinakababa talaga ang presyo. Kagawawa talaga yung mga rice farmer. At saka may binibigay man yung gobyerno natin pero kulang talaga. Kalahati ng 1 ektaryang palaya naman ni Aling Margarita ang tanging natataniman ng palay dahil sa baha. Problema rin niya ang pondo kaya hindi maayos at maihanda ang lupang pagtatamnan. Noon, palayan pero palaging ginabaha. Kalahati na lang. Puro buhangin pero tinanim naman po ng lubi at saka saging. 2 lamang si Hector at Margarita sa libo-libong magsasaka sa Region 12 na nangangailangan ng pondo para sa kanilang palayan. Tugon naman ng gobyerno ang Agri-Puhunan at Pantawid Program na inilunsad ngayong hapon sa Alabel, Sarangani. Nasa 1,496 na mga magsasaka mula sa iba't ibang munisipalidad ng Region 12 ang matutulungan. Makakahiram ng 60,000 pesos ang isang magsasakang may 1 ektaryang palayan. Ang 28,000 pesos ay maaaring gamitin para sa farm inputs tulad ng seedlings at renta sa mga makinaryang gagamitin. Habang ang natitirang 32,000 pesos ay para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya habang naghihintay ng ani. Bilang tugon ng pamahalaan, inilulunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman ang mga magsasaka lalo't mas mababa ang interes ng nasabing loan na nasa 2% per annum lang. Nagpapasalamat din si Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao sa aktibidad na isang selebrasyon ng pagod at pagpupursige ng mga magsasaka. Kinilala din ng nasabing programa ang sakripisyo ng nasabing sektor. This program is for all the farmers with us today and for all the others they represent. Ito ay tulong na may kasamang paggalang sa lahat ng ating mga kababayan at sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman, to the Department of Agriculture, the Mindanao Development Authority, various national government agencies, and all national and local government units and officials, maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayanang Pilipino. Bukod sa programa, may mga equipments na ipinamigay gaya na lang ng corn shellers, tractors, holding trucks at incubators na nagkakahalaga ng 884.702 million pesos. Samantala, mas pinagtibay pa ang ugnayan ng Pilipinas at New Zealand kasabay ng phone call ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon.
Muling pinagtibay ang ugnayan ng bansa at New Zealand. Kasunod yan ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa isang phone call. Pinag-usapan ng dalawang lider ang mga kasalukuyang pag-unlad sa komersyo at binigyang diin ang patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand para sa regional peace at development. Gate ng punong ehekutibo, naging produktibo ang kanilang pag-uusap na sumentro anya sa kalakalan. Dagdag pa rito ang patuloy na pagsusulong ng dalawang bansa para sa kapayapaan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Ikinalugod naman ni Lacson ang muli nilang pag-uusap ng Pangulo para suportahan ng malaya at patas na kalakalan at mapag-usapan ang magagandang hakbang para isulong at mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa sa darating na panahon. Ikinalugod naman ng Pangulo ang mas lumalalim pang bilateral relations ng bansa at France kasunod ng courtesy call ni French Minister of Trade Laurent Saint-Martin. Giit niya na sa kabila ng distansya ng Pilipinas at France, patuloy na napapalakas nito ang kooperasyon, gayon din ang pagsunod sa international law na kapwa pinahahalagahan ng mga ito. Kasalukuyang nasa negosasyon ng dalawang bansa para sa paglagda ng isang Visiting Forces Agreement na magpapalakas sa ugnayang pangdepensa at magbibigay daan sa pagsasanay ng mga sundalo sa mga teritoryo ng isa't isa. Nagpahatid naman ng pagbati si Pangulong Marcos Jr. kay Moroccan King Mohammed VI kasabay ng paggunita ng 50th anniversary ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa kanyang liham para sa hari, inilarawan ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng okasyong ito bilang isang pagkakataon para sa parehong bansa na pagnilayan ng mga tagumpay ng nakaraang 5 dekada at magtakda ng landas para sa hinaharap na kooperasyon. Samantala, mahigit sa 170 magsasaka ang nabiyayaan ng sariling titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR sa lalawigan ng Quirino. Tumanggap ng 175 electronic land titles o e-titles ang mga benepisyaryo ng agrarian reform ng lalawigan ng Quirino sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling o SPLIT project ng Department of Agrarian Reform. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 674 hektarya ng lupa ang nasaklaw ng pamamahagi sa Quirino na napakinabangan ng 200 at 9 na agrarian reform beneficiaries. Pumapangalawa ang Quirino na may pinakamaraming naipamahaging titulo sa buong rehiyon kasunod ng Isabela na may 381, samantalang 25 e-titles ang naipamahagi sa Nueva Vizcaya at 17 naman mula sa lalawigan ng Cagayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Regional Director Primo Lara ang matibay na komitment ng ahensya sa pagsuporta sa mga magsasaka lalo na sa mga malalayong barangay. Samantala, pinuri naman ng pamahalaang panlalawigan ng Quirino ang mga programa ng DAR at ng mga katuwang nitong ahensya sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng mga magsasaka sa lalawigan. Ipinaabot naman ni Jerry Pasigan, isa sa mga benepisyaryo, ang kanyang pasasalamat sa DAR sa kanilang walang sawang dedikasyon na maipaabot sa mga mamamayan ang kanilang mga serbisyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial signing ng memorandum order na nagpapahintulot sa National Amnesty Commission na magbigay ng safe conduct passes sa mga amnesty applicant. May sa 2,000 dating miyembro ng New People's Army, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, at mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas ang may kinabang sa safe conduct passes na wala ng pangambang mahuli at masiguro ang kanilang seguridad habang hinihintay ang resulta ng kanilang aplikasyon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging mas accessible ang programa sa mga recipient para makapagsimula sila ng mapayapang pamumuhay. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ito ay isang bagong pahina upang makapagsimula muli. Isantabi ang pansariling interes at makiisa sa pagtataguyod sa kaunlaran ng ating bayan. Good news sa mga magsasaka ng Soxergen. Meron ng pwedeng pagkunan ng puhunan para sa pagsasaka. Sa ilalim po ito ng inilunsad na Agri-Puhunan at Pantawid Program. Hanggang 60,000 piso ang pwedeng mahiram ng mga magsasaka para gawing puhunan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya habang naghihintay pa ng ani. Ayon sa Sarangani LGU, bukod sa puhunan, may ipamamahagi ring gamit tulad ng traktora, hauling trucks at incubators. Halos 1,500 magsasaka ang inaasang makikinabang sa programa. Bilang tugon ng pamahalaan
Inilunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ipinagmalaki ng Pag-asa ang state-of-the-art na flood forecasting at warning system sa Northern Mindanao. Ang mga takot at kawalan ng katiyakan na dulot ng mga nakaraang bagyo at baha ay natugunan na ngayon ng mga solusyon na kabatay sa agham. Ginawa ni Science and Technology Secretary Renato Yusolidum Jr. ang pahayag noong Biyernes, Abril 4, 2025 sa kanyang keynote speech sa inaugurasyon ng 300 milyong pisong Cagayan de Oro River Basin Flood Forecasting and Warning System na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency. Layunin ng FFWS na subaybayan ang hydrological condition ng Cagayan de Oro River Basin, isang 1,521 square kilometer area na sumasaklaw sa 70 kilometro sa buong Misamis Oriental at Bukidnon. Inilunsad ang system isang dekada matapos wasakin ng bagyong Sendong o Washi ang rehiyon noong Disyembre 2011. This early warning system, equipped with state-of-the-art technology, will prepare our communities for the risks posed by flooding and other hydrometeorological hazards. Will empower communities and disaster risk managers with real-time critical information, enabling swift and effective responses. Itinuturing na pinaka-advanced sa uri nito sa bansa. Ang sistema ay kinabibilang sa 13 telemeter rainfall at water level gauge, 2 X-band radar site, at isang backbone telecommunication network na magbibigay daan sa CDORB Flood Forecasting and Warning Center na magbibigay ng napapanahon at tumpak na mga babala sa baha sa mga apektadong komunidad. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ng araw makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para malaman po ng kabilang kampo, para malaman po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers at para makita nila ang totoong mga balita mga kababayan. So please, like and share. Okay. So, ishare na po natin. Nandyan po si Judith Dumas Panya, Hacho Wing Salvatierra, Apple Nash, J. Tiberio Pilayo, nandyan rin po si Nida Ishihama, Teresito Lu, Jan Ases, Susana Castañares Dams, nandiyan rin po si Rigos Maranan Ofelia, Lorna Obelenueva, Elina Cao, Les Del Rosario, Merna Borromeo, Eloisa Villanueva, nandiyan rin po si Leo Nabua, Trinidad Lozano, Tata Zamet, Nida Ichhaka, Gorgunya Angala, Elmer Pinaranda, nandiyan rin po si Nathaniel Malo Acob, Hatsu Aida Lopez Ensuat, Jonah Toledo, Liosel Rama, Erly Stanlo Boyko, hi to Jen Choi. Nandiyan rin po si Vincent Anthony Amancio Fuentes, Mens Nikaya Nolpes, Elbe Zemizo, Jico Jerry Cabreros. Ishare na rin po natin sa Lucita Tolentino, Ivy Alfonso, Felicitas Manibog, Annabel Hoson, Leslie Cabrera. Hi to Joby Dimes. Nandiyan rin po si Nelson Clariza, John A., Elsa Hoffman, Hilda Badumino Pita, Josie Buhay, and hi to William Esteban Berdogo. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang lakas ko tuwing nanghihina ako. Ikaw ang gabay ko sa lahat ng mga pagsubok. Ikaw, Lord, yung kasama ko tuwing mag-isa ako. Tulungan mo po akong mas maging matibay sa lahat ng pagsubok. Thank you, Lord. Idadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi